Pag may bisita dito sa amo ko, doble ang pagod ko. Kasi nga, ako lang mag-isa. Lahat ng trabaho sa akin. Napakalaki pa naman ang bahay niya. Kaninang umaga, maaga ako nag-umpisang maglinis. Alas 5 siguro yun, naglinis na ako. Kasi alam ko may mga bisitang darating. Kasi pag may bisita, tapos hindi ako gumising ng maaga, ako ang nahihirapan. Ako yung naaagad sa trabaho. Ayaw na ayaw pa naman ako nung sinasabi sa akin sura-sura. Sa totoo lang, doon ako nabibisit. Doon talaga ako naiinis pag sinabi sa akin bilis-bilisan. Kaya ang ginagawa ko, inaagahan ko ng gising para may handa ko ang mga dapat ihanda. Ang amo ko pala, pag may bisita, bibilihin ng prutas. Lahat ng klaseng prutas bibilihin niya. Tapos ako na bahala kung saan ko ilalagay. At hindi naman siya nagrereklamo kung the way nang maglagay ako ng mga prutas. Tapos, ganyan lang ang ginagawa ko paglalagay ng mga prutas. Tapos, nagluto pa ako kanina. O diba, pag may bisita dito, pag marami, ang tulog ko, 2 oras, 3 oras lang talaga. Kasi pag alis nila, kailangan malinis kusina, malinis lahat. Tapos, yung binti ko sobrang sakit at yung kamay ko sa paghuhugas nangangalay. Kaya pag may bisita dito ay naku, hindi talaga maipinta yung pagmumukha ko. Maramihan pa naman sila pag may bisita. Pero araw-araw dito may bisita nga. Pero minsan 2 lang. Yung kapatid niya kasi kapitbahay niya dito lagi nagchichismisan. Umuwi yun. Anong oras na umuwi yun? Alas 2. Ewan ko anong pinag-uusapan nila, nakaupo lang tapos nagtitismisan lang sila. Hindi ba tapos-tapos ang kwento? Sa totoo lang, ganun sila. Nakakangalay yung mga bibig nila. Tapos panay kain pa ng sweet kailangan. Habang nagkikwento, may nginunguya. O diba, yan pala, ganyan pala ako mag ano ng batik. More in prutas dito sa pag may bisita sila. At syempre, kakain ako. Syempre, hindi ako pauhuli, no. Guys, subscribe my channel. Bye.